Malinaw ang kanilang hangarin. Tutulan ang magiging palakad ng gobyerno na makakasira sa kalikasan at sa kanilang kabuhayan. Kakaiba lang ng konti ang kanilang ginamit na paraan upang pansinin sila. Sa susunod na ilang linggo, hindi na lang daw muna sila mag-shampoo. Yan ay dahil nagpasya ang ilang mga environmentalists na magpakalbo. Huwag na lang daw sana kalbuhin ang ating likas yaman. Ano nga ba ang nag-uudyok sa kanilang gumawa ng ganito? Tahimik ang marcha at maliit ang madla. 5 kilometro lang pati ang nilakad. Sa biglang tingin, mukhang pangkaraniwang rally. Yun pala, pasakalye pa lang ito. Pagdating sa paroroonan, sinimulan ang pakulo. Tignan nyo ang nasa harapan, nakakalbo pati na ang kanilang ulo. Pati na ang aming kalikasan, nakakalbo dahil sa inyong kagagawan. Kalbuhan sa DENR, yan ang pamagat ng rally. Ang may pakulo, mga katutubot, mga environmentalist. Ang tinututulan, ang patuloy na pagmimina ng mga lupang ninuno. Bintang nila, hindi lamang nakasisira sa kalikasan ng walang humpay na pagmimina, pinapatay pa nito ang katutubong kultura, pati na kabuhayan. At para ipakita ang patuloy na pangangalbong nagaganap sa kabundukan, edi nagpakalbo na rin ang mga tumututol. May mas lilinaw pa nga naman bang paraan upang ilarawan ang kapangitang dulot ng pagmimina. Ito ay isang simbolikong protesta at tuloy-tuloy, alam namin, tuloy-tuloy ang aming pakikibaka para sa ating kalikasan. Si Nestor Kawili ang chairman ng Green Forum, isa sa mga sumusuporta sa mga katutubo. Ni minsan habang kinukunan namin siya, hindi man lang siyang ngumiti. Seryosong seryoso. 20 taon nang nakikibaka itong si Ginoong Kawili at 2nd beses na niyang magpakalbo. Pero kahit pangalawa na niya ito, hindi rin daw ganun kadaling gawin. Sa isang parte, nagdadalawang isip ka kung dapat nga ba gagawin mo. Kayo ba nagdalawang isip? Oo, nagdalawang isip ako. Bakit ho? Kasi kahit pa paano, kung ano itsura mo rin, mahalaga. Hindi lang sa iyo, kundi sa ibang tao. Pero on the other hand, kung ito nga mahalaga, kaya mo kayang i-give up to for something worthwhile. Pero hindi lang panibagong itsura ang napala ni Ginoong Kawili. Hapdi ng anit pati. Sa dami ba naman ang hiwa ng blade sa pagkakaahit sa kanya? Mabuti-buti pa nga itong si Marciano Ayaman. Maayos ang pagkakaahit. Ginamitan ng tunay na pang-ahit sa barberya. Pero hindi rin daw siya happy. Ano ang pakiramdam ng kalbo na? Karamdam ko mainit na ang kuwan eh. Parang kuwan na yung ulo ko. Malamig. Oo. Mas gusto mong ganyan, presko? Ayoko. Gusto ko sana yung may buhok dahil kuwan eh. Kapag mainit, hindi kuwan. Ano? Para hindi sakit yung ulo. Naku, sakripisyong malaki kay Mang Marciano ito. Patuloy pa naman ang mainit na panahon. Pero tulad ni Ginoong Kawili, si Marciano na mula sa tribong mga bugkalot ay handang gawin ang lahat para sa kanyang paniniwala. Bakit ka nagpapakalbo dahil sa isang cause? Kasi para ipakita kay sa sarilis na tumututol ako sa pagkalbo ng mga kabundukan. Desedido ba o desperado? Sagot ng mga cause-oriented group, pareho. Desedido sila sa kanilang pinaglalaban. Pero desperado sila dahil tila walang nakikinig. Eto't nagpakalbo na't lahat. Ang tanong ngayon ay, may nakikinig na ba? Kaya narito kami upang ipahayag muli ang aming mga mensahe. Ito bang ganitong pamamaraan talaga nakakatawag naman ba ng pansin? Ang sinasabi ko kanina, ibabagay natin yun dun sa, yung forma dun sa hinihingi. Si Obet Versola ay veterano na sa pakikibaka. Marcha, rally, fasting at hunger strike. Lahat yan nasubukan na niya. Nakulong pa nga siya ng 3 taon nung panahon ng martial law. Kaya ang magpakalbo, sisiw sa kanya. Yung iba rin hanggang mamatay at pumatay para sa kanilang lupain.
sa kanilang lupang ninuno. So, marami dyan talaga nagsasabi, dito kami sa lupa namin, mamamatay kami kung mamamatay, pagtatanggol namin ito. Ang ganitong pakikipagsapalaran ay bahagi talaga ng buhay ng mga nakikibaka. Alam nilang bawat rally ay maaaring humantong sa karahasan. Sa tingin naman ng ibang tao, may kalabisan kung minsan ang kanilang pamamaraan. Nakaiinis daw ang kanilang kapusukan at kaduda-duda daw ang kanilang mga motibo. Pero kahit ano pa ang sabihin ni Numan, ang mahalaga sa kanila ay ang makatawag pansin sa kanilang adhikain. Definitely, this is pressure politics, you know. Si Sam Ferrer ay taga Green Forum Coalition din. Malawak ang karanasan niya sa pag-oorganisa ng mga cause-oriented group. Aminado siyang may politika rin sa anumang kilos pakikibaka. Politika din daw kasi ang kalaban. Totoo naman talagang, this is media mileage, you know, for a thing like this na, alam mo, nagpapakalbo ka. Sa totoo lang, ito rin yung hinahanap kasi ng media. Otherwise, you won't land the papers. Totoo yan, ako aamin. Kaya, this is also a way of, well, telling me na itong bahaging ito na bagamat pwede mong sabihin nga gimmick, malaking tulong ito dun sa talagang pagpapaabot dun sa mga gusto natin na ipaabot sa mga tao at sa gobyerno. Sa kaso ng kalbuhan sa DNR, mukhang nagbunga nga ang pakulo ng grupo. Matapos ang ahitan, dumere-derecho ang mga rallyista sa tanggapan ni Secretary Antonio Ceriles. Wala sanang balak makipagkita si Secretary Ceriles sa kanila, pero nang mag-camp out sila sa labas mismo ng pinto, napilitang lumabas ang kalihim upang sila'y harapin. Hoy, magandang umaga ninyo lahat. Magandang marami pala akong kapareho rito. Ano ba natin? Sinamantala naman ng mga rallyista ang sitwasyon. Inihain sa kalihim ang kanilang mga petisyon at ipinaliwanag ang kanilang posisyon. Subalit, isang bagay ang kapuna-puna sa harapang naganap. Walang anumang kasunduang narating, ni walang anumang paniguro. Ang gusto sana natin mangyari, kahit man lang minimum, masabi na very firmly ni Ginoong Ceriles na ihinto niya na talaga yung pagpapalabas ng mga FTAA. Pero walang ganong commitment Pero walang commitment. Pero pumunta kami bilang, kumbaga, nagkakaisa kami. At malinaw sa mga tao na ayaw nila yung mining. We are the one who are issuing this ECC para masira ang ating kapaligiran. Kahit medyo overacting ang pamamaraan, effective nga ito kahit papano. Hindi pa marahas. Pero kung mga silent protest ang pag-uusapan, nakapagpauso rin ng gimmick pang protesta si RC Constantino. 12 taon nang nakaitim si Ginoong RC. Pahayag daw ito ng kanyang pagluluksa sa naging katayuan ng pamahalaan sa ilang mga issue. Pagkatapos kasi nung EDSA Revolution, in spite of the euphoria, marami kasing mga unresolved questions. Nandiyan pa rin yung paglabag sa karapatang pantao, nandiyan pa rin yung problema dulot ng IMF, World Bank, yung base militar. Kaya't sa kabila ng pagsasaya ng mga tao sa pagbabagong buhay, ika nga, ang dama ko ay meron pang dapat ipagluksa. Ibig ko ipakita na hindi kami magkalaban. At talaga namang nakilala na ng lahat si RC sa ganitong pananamit. Sa mga rally, pagtitipong protesta o anumang lugar ng pakikibaka, itim ang kulay niya. Di malaon, kahit pag gusto na niyang baguhin, napakahirap na rin daw. At this point in time, as a fashion statement or as a protest statement, hindi na ganun katindi. Although maraming nakakapansin pa rin, I think convenience also has a lot to do with right now. Napakagastos siguro magpalit ako ng wardrobe dahil wala na akong kulay sa loob ng closet ko kundi itim. Pero ang pagsuot daw niya ng itim ay maliit na bahagi lang ng kanyang pakikibaka. Sa katunayan, hindi na sakripisyo sa kanya ito. Sa dami na rin ang dinaanan ni RC, batid niyang may mas mabigat pang inaasa sa mga tulad niya kesa pananamit sa isang kulay. Whatever it takes to make the point.
We are prepared to risk our lives, our liberties, and our physical well-being just to register a protest. At yung pananamit is only very superficial. Dito sa Pilipinas, hanggang effigy burning o pagsusunog ng imahen lamang ang sunugan. Ang mas uso rito, hunger strike. Katulad ng ginawa ng mga magsasaka ng Sumilaw nang magprotesta sila sa pag-agaw ng kanilang lupang pangsaka. Nagbunga rin ng maganda ang pagkilos na yon. Nakatawag pa ng pansin ng mismong presidente. Ngunit mapansin man sila o hindi, tuloy pa rin ang pagkilos. Habang may ipinaglalaban, susulong sila kahit pamalagay sila sa alanganin. How far are you willing to go to fight for a cause? Sa mga taong nagtatrabaho ng ganito, hindi naman laro to, hindi naman picnic, pero there are joys in between. Kaya all in all, it's something that you'd like to do. And whatever the situation calls for, ginagawa po natin. Para sa Brigada 7, ako po si Lucy Cruz Valdez, reporting.